Good afternoon po mga kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel lang inyong pong lingkod. So today is October 22, 2025 at tayo ngayon ay papunta dyan sa may Lot 6 sa Hacienda Street, Sugar Town, Sugar Town Village. Dito yan sa sila Bagong Silangan Payatas sa Quezon City at dadalhin po natin sa may Toyota Fairview main drop off sa may Belfast corner po yan ng Mindanao Avenue, Neapolitan Business Park, Greater Lago po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakakuha na po natin sila. Disclaimer naman po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger, kaya nga naman sakasakali naman po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private man yan ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. At samantalang tayo ay papunta doon ay makinig tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan. Halimbawa niya ang budget ng DPWH at pwede tagyasan na pag-usapan niya nila ang mga senador. Ang budget ng DPWH sa mga pinuto. Bukod pa dyan, ang naunang bawas ng 250 billion para sa Local Advantage Flood Control Project. Batay sa schedule, may sponsor sa plenaryo ang budget pagbalik ng sesyon sa November 10 o 11. Sunod ang interpellation kung saan mismo sa floor ay sasabihin ng bawat senador ang kanilang mga amendment. Posibleng gawin ng BICAM meeting sa unang linggo ng Disyembre. Tingin nito, posibleng maging sensor ng BICAM meeting ay ang magkaibang paniniwala ng Senado at Kamara sa unprogram funds. Gusto kasi ng Senado na walang unprogram funds at maging ang tapyan sa budget ng DPWH. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patron, Robert Mano, DCMS. Maraming salamat! Inaasahan naman ang pagtaas ng presyo ng kandila habang papalapit ang undas. Balita mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert! Tony, masagang kailangan ng mga mamimili ang popular na bilihan ng kandila dito sa Santo Cristo sa Divisoria. Ilan sa ating mga kapamilya dumayo pa mula sa mga karating lugar at probinsya para makatipid hanggang 10 piso. Pero ayon sa ilang tindera, asahan ang pagtaas ng presyo sa mga kandila habang papalapit ang undas dahil nagkakaubos na ng stock. Lalaguna po, taga-pula Laguna. Kung bumababa ka sa ng tawin, palitan ko sa mababa. Kasi ito, Ang oras, 5 minuto makalipas o 35 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. 4:30 na! 8 p.m. na! Mga good news at bad news para sa lilinawin, sisimplihan, magaganin, pasasayahin natin. ACS! Anong date mo tuwing hapon? Kasama sina Mahan Makapagal at Sandro Ochoa. ATM. Tingnan natin ang natawagan. Si Prince Ring Lisel Perater ng Romblon. Ayan. Prince Ring. Ma'am Lisel, magandang hapon po. Bukas na mga taga-Romblon. Ayan. May mga marbles pa dyan sa Romblon. Marami pa. Ayan. Hindi ka naubos. Ayan. Okay, Ate Rizal, simple lamang po ang tanong namin. Kaya ang tanong po namin kung talagang malaman namin kung talagang kayo ay activated na PRH. Abay, ang hindi lang ito ay itinatag noong pang July 15, 1939. Ayan, ano ang pinilito ng radyo na kauna-unahan sa Pilipinas? Ang galing mo talaga, ate. Isa kang genius. Ayan.
congratulations sa ating Lisel Ferrater ng Romblon. Kayo pa ay nanalo ng 500 pesos. Congratulations sa atin. Abay, Beta Narciso, naku, yung Iris na imbestigahan din, na imbestigahan ng Independent Commission for Infrastructure ang First Lady Lisa Marcos, CESMA ng First Lady. At live streaming sa mga hearing ng ITI, itatagawa na ayon kay Chairman Justice Andres Reyes Sr. Ayan, babalikan natin yan. Standby Let Narciso, standby Raymond, standby Manang Hilking Rigonan. At natin muna ang isa nating exciting na balita para sa ating mga kababayan. Makinig po kayo mabuti dahil kayo po ay maaring birthday moon. Dahil ngayong 50th anniversary ng Mega, may Mega Millionaire promo by up to 50 million pesos worth of prizes at kasama na sila instant ticket vouchers at maging magbibida ng brand new car. So kaya 1 milyon sa simple naman po kumali mga kuyang mga ate, mga bisis. Abay, bumili naman ng special mark na paborito yung Mega Sardines, Mega Mackerel at Jeans Coffee Products. Kunin po yung promo code ng Lataw sa Shea at isang tawag sa official Facebook page ng Mega Sardines. At paalala mga kuyang mga ating, itago lamang po yung sagis ng lata na may promo code. Dahil kailangan ito para mag-claim ang major prize pool. Sakaling manalo kayo ng kotse o kaya 1 milyon. Ano po si kayo makalma nagkasabing anin na sa mga Mega Millionaire promo. Malay nyo kayo na ang pananalo ng 1 milyon at isang kotseng brand new car na Toyota Ranger. At ngayon sa ating mga report, mga hearing na Independent Commission for Infrastructure, ITI, gagawin ng live, ayan, ilalive streaming na. Ayon kay Justice Andres Reyes, ang chairman ng ITI. Aris number 28, Raymond Advance Resumin, backfill lang daw, dapat tumumpa. Raymond. Mayor, papapanood na nga ng live ang ating mga kababayan, ang mga candidates na gagawin ng Independent Commission on Infrastructure o ICI. Ito ang inihayag ni ICI Chairman Andres Reyes Sr. sa hearing ng Senate Commission Justice. ICI Reyes, kapag meron na silang technical capability, ay sisimulan na nila mag-live stream sa susunod na linggo ay nakulang pagsiral sa mga rules of procedure. At natin ito na maghirap ang trabaho iniatang sa kanilang ngunit matindi ng mga nangyayari sa tiwalian ay kailangan nilang magtrabaho ng mabilis dahil totoo naman nakakaiyak ng mga nangyayari kung paano na-atim ng ating mga kababayan ng 5 million pesos murang hotel. Ang ICI ay 30 na araw pa lang ngayon, ngunit marami na silang nagawa kahit kulang ang kanilang mga abogado. Narito si ICI Chairman Andres Reyes. We don't have the facilities and we don't have the rules and procedure. But we will already shorten the procedure. In spite of no rules allowing us, we will now go on live stream next week. Once we get to be able to have the technical capability with us already. So again, I repeat, we will be doing live stream next week. Yes. At pasalamat naman dito si Senador Francis Kiko Pangilinan dahil mabibigyan na ng pagkakataon ng ating mga kababayan na masubaybayan ang mga hearings ng ICI. Nagpahayag silang resulta, sinabi ng Senador Francis John sa panukarang pagsalasag ng ICI ngunit dapat ay malinaw sa lahat na ito ay temporary lamang at hindi magiging permanente. Dapat ay maglagay ng sunset provision kung kailan ito matatapos sa pagpensya ng pagsisimula ng ikaw ay ang pagtatapos ng terma ni Pangulong Bongbong Marcos sa June 30, 2048. Ito ang mahalaga ay palakasin ang mga bensya ng gobyerno kontra katiwalian dahil ang Ombudsman at Commission on Audit. Darito naman si Senador Francis o dating Senador Francis Rilon. We've
individual. And that is why I am in favor of this. I am in favor of the proposed measure. Ano po, if people have a sunset clause, rather than perpetually having a duplication of functions, we recognize the Constitution, the Ombudsman as the primary authority. We strengthen the Ombudsman. Ang bahagi ng pahayag ni President Senador Frankie Trillion. Samantala ngayon dito sa napakalapit ang focus ang malakas na ulan sa oras na ito. Ngayon, ano sa space? Zero visibility na yan. Baka bumaha na naman dyan. Nasa kalsada ng ng Senado. Oo. Ayun na nga. At, medyo humuhul pa naman ang konti pero talaga napakatindi kasi kanina lamang ilan sa mga nakalipas. Maraming salamat, Raymond. Kami sa inyo, Mayor of Saya. Wala naman ang basa. Tumigil na kanina. Kaya akala ko, Ayan. wait na naman tuloy ang lansangan. Anyway, First Lady Liza Marcos said na sa irit ng isang pribadong individual na maimbestigahan siya ng ICI. Hindi na tayo makita niyan. RH14, Metro Dito, Midwest. Sonia Lapay ayaw pagtulan ng First Lady Liza Arneta Marcos at ang aligasyon laban sa kanya ng isang private citizen na humiling sa Independent Commission for Infrastructure na maimbestigahan ang unang bilang dahil sa ulit connection nito na negosyante si Maynard noon na dawit sa flood control scandal. Ay pala, Press Officer Pierre Castro, abogado ang First Lady kaya alam nito ang Tuesday. Nilalit rin ng Malacanang ang liham ni Dan Santander sa ICI na hindi umano makitaan ng lead na magdadawit sa unang ginang sa maanumanyang flood control project. Ingalin tulad pa ni Castro ni Santander, isang municipal candidate na pilagi nilang suka at isinabay ang pagdala ng liham sa ICI. Malinaw niya na ito isang fishing expedition at gusto pang gamitin ng ICI para lamang siraan ang unang ginang. Narito si Jose Castro. Ito bibigyan ng anumang pansin dahil ito po ay hearsay. Alam po natin ang First Lady ay abogado ito. Kung hearsay evidence, ito po ba dapat ay binibigyan pa ng pagtutuon at seryosong konsiderasyon? Ito po ba isang fishing expedition lamang para siraan ang unang ginang? PCO Undersecretary Claire Castro. So, Director Tito para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat sa dito mula sa Malacanang. At mula sa Palacios pa ako na sa Kamara sa Quezon Hello? City. Yes po. Andito na po sa may FCM po. Hearing ng ICI FCM. dapat ilahatin sa publiko. Oo, FCM. Ang live streaming simula sa susunod. Opo, ano kami, nag-grab po ako eh. Kaya ba? Kakaya? Oo nga, pakisabi na lang sa kanya na pahintay na lang ako sa group. Okay. Pasensya na, sige. Thank you. Sa flood control anomaly. Ayon kay Representative Ferguson ang bayan parties, karapatan ng publikong malaman ang nangyayari sa mga hearing na ito at tayo ang direkta mga biktima ng napakaraming natiwalian sa flood control project. Pero ayon kay Representative Shell Rocno, kahit ito ay welcome development, papaano niya ang mga naunang hearing ng komisyon saan tinatawag at pumarap na ang ilang mga pangunahing personalidad na itinatawag sa anomalya. Sa unang mga hearing ng ICI, itinatawag ang ilang personalidad at na itinatawid at pinangalanan gaya nila Senator Trinidad Cordero, si Red Nagasol, sila Nueva, dati House Speaker Martin Romualdez, at si Kahambing, sila Senate President Tito Soto at Senator Pangelo Lacson. Kapalit ni Representative Jerry Report ng Speaker Senate Party List, Chairman ng House Intercom, ay tutuloy ito ng transparency measure para malaman ang mga dapat managot at pera ng taong bayan. Yung naman ni Representative Tito Delima ng mamayang Liberal Party List, sa wakas ay nakinig na rin daw ang ICI sa gusto ng publiko. Sabi ni Delima, binigyan ng pagsasampa ng matitibay na kaso, managot at dapat managot at ikulong ang mga kurakot. Ako si New Greg Unahan para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Samantala, Philippine National Police nagpaliwanag sa pagsulpot sa ICI, magbibigay ng technical investigative assistance. Hindi tayo mabalita yan, RH22, Enyal Parrosa, Hanggang magbigay ng technical at investigative support ang mga sa pulisya sa ginagawang balisiyasan ng Independent Commission for Infrastructure. Ayon kay Acting PNP Chief, Police Lieutenant General Jose Melech Narvaez Jr., yan ang natalakay ng CIDG at ng ICI nang magtungo ang pulisya sa tanggapan ng independent body sa lungsod ng Taguig kahapon. Tumutok umano ang diskusyon sa information sharing para sa nagpapatuloy na investigasyon sa flood control scandal. Sabi pa ni General Narvaez na ang PNP naalalay sa engineering verification, forensic validation at iba pang mga sistemang titiyak na data-driven at dokumentado ang isinasagawang proseso. Muna lang sinabi ni ICI Special Advisor at former PNP Chief Tito Florin na nakakausapin niya ang pambansang pulisya at armed forces upang sumaklor sa komisyon. Sa ngayon, nakatutulong ng pulis at militar lalo na sa pagsulit sa mga manumalyang proyekto sa buong bansa. Ito sa Enyal Parrosa, nagulat para sa TZRH. Enyal Parrosa. Samantala ang National Bureau of Investigation Maraming kong sinadya na sunugin ang isang gusali ng DPWH sa Quezon City. Sa isang computer unit daw unang subabok. Pinagpunan ng sunog. Ayan. Kaya nga ha? Alamin natin ang detalye kaya kahina-hina lang talaga. Wala siyang fire exit. Alamin natin detalye mula kay Aris number 5, Juan Rosales, Fisherman, Juan. Mayor Vizcaya, inatasan na nga ang National Bureau of Investigation o NBI na makipag-ugnayan sa Bureau of Fire Protection upang alamin ang sanhi ng sunog sa gusali ng Department of Public Works and Highways sa Quezon City. Ito ang inihayag ngayon ni Assistant Ombudsman Miko Clavano kasunod ng pagkakasunog sa tatlong palapag na gusali kung saan nag-opisni ng DPWH Bureau of Research and Standards o BRS. Sa official statement na inilabas ni Clavano, agad-ani niyang inatasan ng NBI na makipagkoordinasyon sa Bureau of Fire Protection upang imbestigahan ang posibleng sanhi ng sunog, kabilang ng posibilidad ng arson o anumang sinadyang pagkilot. Pero sa ambos interview ng media sa fire news kanina, ay nilinaw na agad ni DPWH BRS Chief Juliana Vergara na walang nasunog na mahalagang dokumento o anumang papeles na may kinalaman sa iniimbestigaang flood control project. Narito't pakinggan natin si DPWH BRS Chief Director Vergara. Ang mga nasirang dokumento ay mga report sa mga validation ng materials. Yung regular po na ginagawa ng Bureau of Research, yung materials na naturally occurring sa bawat region at district offices. Mga calibration report po. In general po, wala pong document pertaining to the issues yung kung pinag-uusapan ngayon na naapektuhan po. Dahil kami po ay nagpakontak ng research. Sa panig naman ng Quezon City Fire Department, sinabi ni City Fire Marshal Senior Superintendent Rodrigo Reyes na iniimbestigahan pa nila ang sanhi ng sunog na nagsimula sa ikatlong palapag ng gusali ng DPWA. Ako si Val Gonzales, TZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Bang. Samantala, bagong silang na sanggol na binalot sa plastic at iniwan sa basurahan sa Buluan, Maguindanao del Sur, ligtas na. Hindi tayo mabalita yan, RH19, June Paputak, June. Yes, natagpuan na itong sanggol, na 3-year-old pala ako at ito ay natagpuan sa may bahaging basurahan ng District Hospital ng Buluan na pinalot ng itong garbage cellophane, color black. At iba na nga dahil ayon sa mga nakatagpo rito, mula pa kagabi, yung bata na naririnig nilang umiiyak, parang Pilipinas, sila kalay, meron lamang nanganganak sa turang
ospital o di kaya ay parang nunikulinan. Subalit, nung lapitan itong bata na ginamit ng cellophane at kapanganak lang at sa ating pagkikaugnayan kay Butuan Vice Mayor Kuya King mga Dadato, ito ay pinangalanan ng King Sulaiman o King Solomon. At nabatid kay Vice Mayor King mga Dadato na ang nanay ay na-locate na sa ayon nanganak dito sa loob ng CR at itinapon na lamang itong bata iniwan sa basurahan. Dahil yung nanay ay iniwalayan daw ng nobyo at tumalamang ay nakipagkulay yung lalaki at ito nga sinanganak yung bata na iniwan sa isang basurahan. Nakipagtulungan naman kaagad si Congressman Toto Mga Dadato, nagpadala ng tulong pinansyal para sa mga pangailangan ng bata, tulong sa mga anak ng Toto na sila Vice President at Vice Michelle. At si Vice President Mga Dadato ay tinulungan itong bata na mabilhan ng biberon at pagkiter at mga data. At sa ngayon, ongoing ang investigasyon dito tanan kung bakit na nagawa ito sa kanyang sarili. Mula sa inuulang bahagi ng report na paano sa original dito, Judy Mabutan, Information na sa Pilipinas sa una sa Pilipino. Salamat Jun Di Makutan kung hindi nabuhay yung plea. Samantala, babae na tagpang patay sa barangay San Isidro Rodriguez sa Rizal. Ito, salvage victim noche. Noche kakal na krimen. Lakay natagpuan patay ang isang babae na may tama ng bala ng baril sa Siri Road, barangay San Isidro sa Rodriguez sa Rizal. Wala pa dapat ito ma-report ganyang uri ng pagmamaniho. At nakatuon ng Paahas-ahas. Nakakapture. Yan, dapat tinatanggalan ng lisensya ang mga yun. Hanggang 30 anyos ang nasabing biktima. Ayon sa polisyal, nagkalihaya ang biktima na may kumalat na dugo mula sa kanyang ulo. Diniwala ang gunshot ang sugat na nakita sa ulo ng biktima. May nadiskubre rin na lakay na bala ng caliber 45 na baril. Ang mga pulis Lulusot-lusot pare-pares naman matatraffic yan. Wala namang ano. Nag-effort pa siya sa lugar patungo sa direksyon. Parehas naman matraffic dyan. Hihinto ka pa rin dyan. Kahit anong Oo. mauna ka. Ang ganyan sa Laga, sa expressway. Yan, sulit yung paglusot pag expressway. Malalakay, napaka-bumuhos ang napakalakas na ulan dito sa lungsod ng Pasay. RH 27 at saka CR8 una sa Pilipinas. Galing expressway pala, no? May basiha eh. Kaya akala niya nasa expressway pa siya. Army sa Reserve Force, Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barzaga, na mas kilala online bilang Congressman Barzaga. Ayon kay Colonel Luis de Maala, tagapagsalita ng Hukbong Kasihan, epektibo ang pagkakatanggal kay Barzaga noong Setyembre 21 batay sa Standard Operating Procedure Number 7 ng AFP na tumutukoy sa mga grave offense. Kasama sa mga basehan ang desisyon ng mga post ni Barzaga sa social media habang suot ang uniforme ng militar kung saan umano ay humihinog ito ng sedisyon at nagpapahiwatig ng paninira sa pamahalaan. Dahil dito hindi na siya otorisado na magsuot ng uniforme ng AFP at hindi na rin maaaring makomisyon sa regular o reserve force ng sandatahang lakas. Nilinaw ng Philippine Army na administratibo lamang ang desisyon at hindi konektado sa personalidad o public service record ng mamabata. Samantala na ko po yung Gerard Ceballos, Gerard Alex Guo, yung mga po yung ating po yung Christian Beltran, yung mga nag-i-import ng mga baka at kalabaw. Aba, ipinagbabawan na ng Department of Agriculture ang importasyon ng buhay na baka mula sa Spain. Nagpatupad ang Department of Agriculture ng pansamantalang pagbabawal sa importasyon ng buhay na baka at water buffalo kasama na ang bilig o
o kaya ay katrad mo na sa space. Nasunod naman ang pagkalat na tinatawag na LSD. Lambing Elasticista. Ang Secretary Francis Concho Laurel, ang akbayong pamapigilan ang pagpasok ng virus sa Pilipinas at ang protektahan ang panutugan ng mga lukan na baka, kalabaw at ang populasyon ng water na batay sa kanyang memorandum order number. Balita mula sa Japan, Bisaya. Japan Prime Minister Sanae Takaichi uunahin bigyang pansin ang usapin ng imigrasyon at pambansang depensa. Hindi tayo mabalitang yan, James Galange. Kaya pagsunod ang pagkakatalaga at sagay sa Kanichi bilang bagong punong ministro ng lupa at kauna ay umawag ang posisyon ito, inaasa ng mga eksperto na mas magiging matasagot na ng liderato ang imigrasyon at pambansa. Hello? Nakaharap ngayon sa ba? Malapit na po. Dito na kami sa may ano. Ano po ito? Pa-SM na. Pa-SM na po. Paano dito sa may malapit sa ano? Sa Honda? Opo, paliko na. Pagilata lang kayo. Thank you. Arigatou gozaimasu, James Galange. Dahil hindi buwang yung Pameriendahin nyo na. Oo nga. Ikaw na lang yung iniintay, sabi sa akin. Tingko sa kanyang single sa Mahat sa round of 32 sa Guangzhou Open sa China. Sinong para sa kanyang really born accomplishment. Natablo ni Alex Galang ito na namang maagang pagkatalo matapos ng kanyang pagkakipot laban kontra kay Claire Liu ng Amerika sa kanilang round of 32 match sa Guangzhou Open sa China noong Martes. Maayos na naging simula ng world number 50 si Gala matapos makapag-uwi ng 6 ng game upang masakit ang unang set. Gayunman, nabalik na daw sa unang laban sa sumunod na mga set. Bumawi si Liu na kasalukuyang number 305 sa world ranking. At tuluyang nabawi ang momentum sa ikalawang set hanggang sa makuha ang panalo. Matapos ng mahigit 2 oras at 20 minutong laban sa WTA 125 event. Ito lang ang ikatlong first round exit ni Yala sa 5 torneo sa siguro hindi ko matapos ang round of 7 sa Osaka at ang pagkatalo sa Hindi unang nagawa kasi talaga kasi ako ng ano, camera sa likod. Babalik pa rin sa Swansea Court si Yala ngayong araw ng Martes. Para sa double match, kasama ang Ukrainian player na si Nadia Kichanov sa kanilang unang pagkatamad. Anong unit mo yun, ma'am? Sa race. Ba't wala bang camera sa likod nyo? Yung letter E wala. Pinalagay ko tapos busina, pinapalitan ko yung Catherine busina. Bernardo, isa-anim na Pinoy na magkakaroon ng Madame Tussauds Walk figure. Itatalo malibo yan. Meron siyang sa ano, si Ay, correct. Manny Pacquiao. Ayan, sinuha ko yung apat. Ayan, Alamin natin si Angelica Cosme. Hahanay na rin sa Daniel na Madame Tussauds Museum ang phenomenal box office queen na si Catherine Bernardo. Ang Hello Love Again star magkakaroon ng kanyang wax at figure na masisilayan next year sa Hong Kong. Sa ikinabing video, makikita ang dalawang askas na chair color. Hindi sa kanyang facial features and hands. Sinabi ko pa noon pa SM, eh, malayo pa pala yung SM. Sa kabila kasi ako dumadaan. Oo nga, no, dapat diniretso na lang sana natin yun doon. Mas mabilis pa. Mas mabilis niya kasi walang traffic. Medyo mas malayo. Ayos lang. Ito, ano pa Yan, dyan sa entrance. Ito. Yan ay pambansang kamooka ay Pacquiao. Mga Miss Universe na sina Pia Wursman at Catherine Gray. Pang-apat ang Broadway diva na si Lea Sambonga at ang pinakahuli ay ang actress Rose na si Anne Curtis. At sa latest sa mundo ng mga sikat, yung po ang inyong showbiz angel ng DRH-TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Nandiyan pa naman sila lahat eh. At ang kayong Sige, ingat ka, God bless mo. Oh, antok ka na? lamang lang siya ng iwang kumpali. Maraming salamat, Angelica Cosme.
kay Dapna Prado. Ayan. Kuya Dapna Prado ng TM Calong Matoli Class number 136. Pabratan. Birthday po ka ngayon. At pabratan dyan ng Emperador Brandy. At si Catherine Bridges Gumala ating ID Sky. Happy birthday, Kap. Maraming salamat sa spaghetti. Kahit walang barbecue. Pataas pababa. At happy birthday din kay Ruth Rabino. Pinabati ni Kuyang Mr. Melvin Sita. Kapag ka. At sabi ni Mr. Business Correspondent natin, Mr. Michael is my guy. Nagsara ang palitan ng dollars talagang 68 pesos and 41 centavos. Ano, tumataas ang palitan. Tumabag sa halaga ng piso. Matuma pa ba ang remittance sa ating mga OFW? Ayan, sinadrop na natin sila sa maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat. God bless. Paalam po muna. Pansamantala tayo gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po.